paano nga ba maiwasan yung mga offload sa Pilipinas? Ano nga ba ang paghahanda na dapat gawin pag magta-travel ka? Hi everyone! Back again! It's a sunny day here in United Arab Emirates and my name is Ruel. My name is Mark. So for today's video, pag-uusapan natin ng Iwas offload. So guys, paano nga ba maiwasan ang offload sa Pilipinas? Yan, mga tips. Yes, bibigyan namin kayo ng mga tips based on experience na mga namimit namin ng mga tao, mga client namin na pumupunta dito sa United Arab Emirates. Alam mo ba, Mark, na most of the time or parang 99% sa mga Filipino na offload lang pag nasa Pilipinas? Oo. Kasi mahigpit sa immigration natin sa Pilipinas. Alam mo ba kung bakit sila mahigpit? Sige, bakit? Mahigpit ang immigration natin sa Pilipinas kasi most of the people, especially na pupunta dito sa United Arab Emirates, alam na nila na magtatrabaho ang mga tao. Which is yun yung iniiwasan nila na hindi dumaan sa legal way yung mga tao magtatrabaho dito sa United Arab Emirates. Which is magtuturist, kahit saan bansa naman tayo magturist, pwede. Pero yung maghahanap ka na ng trabaho, dito kasi sa UAE is normal na siya. Pero nga hindi legal. Pero kung ika-counter mo nga, i-check mo dito na dito sa United Arab Emirates, pag tourist ka, nakahanap ka ng trabaho, bibigyan ka naman ng employment visa. So, kailan ba siya magiging legal? So, nagiging legal siya pag kumuha ka na ng OWA at OEC doon sa ating consulate. Nagpa-verify ka na ng contract. Okay, so back to the question na paano nga ba maiwasan yung mga offload sa Pilipinas? Ano nga ba ang paghahanda na dapat gawin pag magta-travel ka papunta dito sa United Arab Emirates? Pag sinabing travel, I mean, kung gusto mo naman mag-tourist, kasi tourist talaga, hindi yung ang isip natin is magtuturist tayo tapos pagdating natin sa United Arab Emirates ay magtatrabaho. Oo, pero damay-damay na kasi ito. So kahit talagang hindi ka naman maghahanap talaga ng trabaho, magtuturist ka lang talaga dahil mukha kang maghahanap ng trabaho, ino-offload ka pa rin nila. So pag-uusapan din dito natin kung ano ba yung mga ways kung paano nga ba hindi ma-upload sa Pilipinas. Okay. Sige, ikaw nga, bigyan mo first tip. Okay, ang first tip dito kasi, pag pupunta ka dito sa United Arab Emirates, ang sure na walang offload pag tourist visa ka is with affidavit of support. So, paano nga ba nakukuha yung affidavit of support? So, syempre, dapat meron ka mag-anak na nagtatrabaho dito na may sahod na 10,000 dirhams. So, hindi lang yon, dapat immediate family. Actually, dapat kasama yung asawa, anak. Yun, pero yung kapatid hindi na ngayon nagbibigay. Hindi kapatid, hindi pinsan, hindi tita, hindi tito. Yes. So, sa immediate family, yun yung pinaka-sure na wala ka talagang offload. Pero, pag nasa Pilipinas ka, talagang handa kang mag-take ng risk. So, it means 50-50 pa lang ito. So, para lang mapaniwala mo talaga na magtuturist ka dito, which is kung yun naman talaga yung intention mo magturist at hindi maghanap ng trabaho dito. Pero, ang second tip is, syempre, physical. Physical, yan. Ano ba dapat? Pag tinignan ka dapat ng immigration, mukha kang turista. Yung mukhang hindi ka maghahanap ng trabaho. Yung mukhang hindi naman sa mukhang mayaman. Dapat mukhang mayaman ka. I mean, yung parang, kasi alam natin yung itsura ng, ito maghahanap ng trabaho. Ito magtuturist talaga to. Parang gano'n, magtuturista. I do understand that. Yung iba kasi, ano tawag dito? Kinakabahan na dahil alam nila maghahanap na ng trabaho. So, pag nakita na ni immigration, parang kinakabahan na inaano na pinapawisan na or what. Pero dapat, mukha ka talagang mayaman. Suot mo lahat ng gold na meron ka, dalhin mo yung mga LV mo kung meron ka. Dapat ganun ka. Hindi naman sa... pero hindi naman siguro lahat. Hindi naman nila lahat. Oo nga, mamaya natin pag-usapan niya. Pero sa looks muna tayo. Yan. Hindi naman sa pagiging racist or pagiging masama ng mga immigration officer. Pero ang sinasabi ko is pag mukha kang gusgusin. Yung parang mukha kang, alam mo yun, dating ng, ano to? Yung dating na parang, yung third is, dun papasok yung third na walang pera to. Yung parang gano'n. So, syempre, dapat yung bank account mo may pera ka. Oo, tsaka yung makikita nila na meron kang, for example, meron kang
trabaho. May trabaho ka sa Pilipinas or meron kang pinagkakakitaan. Yes. Yun nga, dun sa bank account, kailangan malaki yung savings mo na goods kung ilang days ka ba mag-i-stay dito sa United Arab Emirates. Kasi pag nakita nila yung bank account mo at nakita nila yung trabaho mo is okay dun sa Pilipinas at nakita nila na mayroon kang travel history. So, okay kang mag-travel dito sa United Arab Emirates. Yun yung tipo na alam nilang babalik ka ng Pilipinas. Oo, babalik ka. Kasi pag nakita nila na, for example, may trabaho ko nga sa Pilipinas pero nag-resign ka. So, ano yung reason para bumalik ka sa Pilipinas? So, parang Kasi, alaki ng chance na hindi ka babalik ng Pilipinas. Kasi ito yung thinking na nga, kung halimbawa, kung ako yung nasa Immigration officer. immigration officer ako, okay, may trabaho dati, pero nag-resign. So, ano yung isipin ko sa'yo? Ba't ka pumunta ng United Arab Emirates? Magtatrabaho ka doon. Pero tourist visa. Yes. You're right. So, yun na nga. So, dapat okay yung bank account. Kung hindi lang dapat sa bank account, nilagay mo na parang dahil may mag-i-sponsor sa'yo na may mayaman ka kamag-anak naglagay ng milyon, isang bagsakan milyon. Nakita dun sa bank account mo na parang, may 1 milyon ka, bakit dito lang pumasok kahapon lang? Parang, alam mo yun, hindi dapat ganun. Dapat, May isa pa palang tip dyan. So, kung ganon, edi lagyan mo na mga, before 3 to 4 months. pwede yun, pero tatanungin saan galing yun. So, dapat alam mo rin, i-depend kung saan galing yung pera. Bakit kung nagkaroon ka ng 1 milyon, bakit 3 to 4 months lang nagkaroon ka ng 1 milyon? Alam mo kung ano sagot. Oo, so dapat it's either, bumili ko ng lupa, may lupa ako, binenta ko, ganito, ganyan. So, pwede yun. Saka kaya nga nakikita, sunod-sunod kasi yun, yung trabaho mo. So, syempre, kadugtong nito, yung pang-apat na tip natin sa trabaho naman. Sa trabaho mo, mas okay kung magtutours ka dito, meron kang leave form, meron kang COE. So, meron kang company ID kasi tinatanong ni immigration kung saan ka ba nagtatrabaho. Pag feeling nila, hindi ka nagtatrabaho, walang magandang trabaho ka, nababalikan sa Pilipinas, i-offload ka nila. So, connect yun. So, medyo mahirap kung wala kang trabaho, diretso ka. Which is kaya nangyayari sa mga kababayan natin is hindi naman sa reality talk. Pero pumupunta muna sila ng Singapore, Hong Kong, so tinatawag na cross-country. Kasi pag pumunta ka kasi doon sa Singapore, Hong Kong, Thailand, mahirap kasi maghanap ng trabaho doon. So, mas pinapaniwalaan nila, babalik lang to, mura lang yung gastos doon. Pero pag first time traveler ka, diretso Dubai, maghanap ng trabaho to, 100% sure. May kamag-anak to dito. Kasi, kamag-anak niya. Kasi may mga tao na walang travel history, tapos bigla kang pumunta ng Hong Kong, Thailand, Singapore, Indonesia, kahit saan bansa, ang iisipin sa'yo, magtatrabaho to pero tourist visa. Oo. 'Di ba? So dapat meron kang travel history. Alam nung immigration officer na nagta-travel talaga to. Kaso nga sa syempre paano ka kung first timer ka kung wala ka naman travel history. So syempre first time mag-travel. So pupunta ka ngayon ng Hong Kong. Pero kung first time traveler ka, pupunta ka muna ng Hong Kong, Thailand, ganito, para makakuha ka ng history kasi wala kang history. So, mas okay na i-assess mo rin yung sarili mo. Mas okay na hindi ka mag-isa. Mas okay na may kasama ka. Ito siguro dahil sa inaano to ng mga taong yung hindi naman ganun kalakihan yung kinikita, yung wala namang kasi pag malaki kita mo, malaki yung may kinukuha na ka ng pera, may business ka, madali sa iyo So syempre, ang mga manonood nito most of the time is yung mga taong feeling nila 50-50 or feeling nila first timer magta-travel na kinakabahan. So ikaw, kung malaki ang sweldo mo, as may kasama ka, pupunta ka dun sa bansa malapit sa Pilipinas, malaki yung chance mo makaalis. Pero ginagawang cross-country para pumunta din sa United Arab, hindi lang para, hindi lang para, walang offload. May offload pa rin yun. Kasi still, dadaan ka pa rin na immigration. So, most of the documents na kakailanganin from Philippines to United Arab Emirates, from Philippines to kung saan man dyan sa malapit sa bansa natin, is the same documents that they have to provide. Ang lang is mas kapani-paniwala lang na
magta-travel ka doon sa Singapore, Hong Kong, na talagang gusto mo lang puntahan, may round trip ticket ka, ganyan, tapos pupunta ka dito sa United Arab Emirates. So, yun yung kadalasan ginagawa nila. I mean, kung feeling nila 50-50 So ibig talaga sabihin sila. pala, kung halimbawa, magko-cross country ka, di ba, cross country. So kailangan pala, yung ticket na bibilin mo sa papuntang halimbawa Hong Kong is round trip to Philippines. Yes. Okay. Kasi kung nag-book ka na ng ticket going to Dubai, so parang nakita na rin ni immigration. Ay, pa Dubai na nga, ikaw ba't di ka na lang dumiretso? So, reality talk lang po yun. So, we're not encouraging people to do that. But if you're going to do that, okay, yun na yun. Hindi namin maiiwasan yung mga mentality ng tao kung paano nyo ito gagawin. But we are just talking about the reality. Kasi baka mamaya sinabi nila na ganun yung gawin para pumunta dito sa United Arab Emirates. So, maka-counter tayo doon. Hindi natin pwedeng i-suggestion. But we're just talking about the reality. Okay? So, doon naman sa... Tsaka alam din naman siguro, actually alam din naman yan ng mga immigration officer. Alam ng mga immigration officer yan. Kaya nga, tine-check nila, for example, papunta ka dito sa Hong Kong, papunta ka sa Singapore, papunta ka doon. I-check nila kung may ticket na ba ito papunta ng Dubai. Kaya nakikita nila yun. Kaya don't book the ticket ahead of time kung pupunta ka talaga dito. Nakikita nila kung may visa ka. So, magiging problema sa'yo yun. Sayang na yung mga ginastos. Bakit pag nandun ka na lang, so, bakit hindi mo na lang ayusin in the future? Kasi at least sure ka na makakarating ka dito kasi nakapasok ka na doon. Pero kung hindi pa, wag. Baka masayang din lahat ng mga gastos mo. Ang hirap pa naman ng buhay ngayon. Malaki yung magagastos. Okay, so nandun na tayo. Focus muna tayo doon sa Manila to Dubai. So, di ba sinabi na natin yung look, sinabi na natin yung Travel history. yung travel history. Mas okay na may travel. Yung bangko mo, kailangan may pera ka, yung sa work mo. Pag papos ka mag-anak, inano natin yung may affidavit of support. Yun yung mga tip na pwede natin gawin doon sa immigration. Pero hindi lang yun, hindi lang sa looks, pati the way ka sumagot. Oo, kailangan confident ka. Yes. Yung parang alam mo yung isasagot mo sa immigration officer na hindi ka kinakabahan. Yeah, kasi kaya minsan mas okay kung marunong ka mag-English, kaya chill ka lang, yung mukha ka mayaman. Alam mo ganun, makikita nila na kaya naman din may offload kasi parang nakikita pa lang sa itsura pa lang. Itsura mo, tsaka yung sa pagsagot mo parang hindi ka sure, tapos hanap ng may document. Documents kunyari. Kompleto na nga yung documents mo, pero parang, ay ano po yun? Parang ganun. Saka yung iba, nagdadala Hanap ka kasi ng ng mga documents agad na parang TOR diploma, which is hand carry nila. So, pag tiningnan, bakit dala-dala mo ito, maghanap ka. So, automatic offload ka, maghanap ka ng trabaho eh. So, yun yung mahirap. Saka, yun is sa first immigration. Pag dinala ka na sa second immigration, matakot ka na. Kasi pag dinala ka sa second immigration, doon ka na talaga parang 30% na lang na pwede kang hindi ma-offload kasi iintrigahin ka doon. Baka nga 10% na lang. Oo. I-interrogate ka nun kung talaga ba totoo, ganito. Pagkatapos, so syempre, reality talk tayo, we're not going to encourage, pero most of the time, si immigration din is check yung conversation doon sa cellphone para ma-check kung talaga, especially kung sinabi mo na meron kang, medyo may inat, iasok ko dito, especially kung sinabi mo na meron kang for example, asawa, sinabi na meron kang relatives, kahit wala kang affidavit of support pero nag-take ka ng risk, i-check nila ngayon yung conversation nyo. So, be ready doon sa phone or whatsoever. I know na it's private, pero still, they want to check kung pinag-usapan nyo ba yung trabaho, pinag-usapan nyo ba ano gagawin nyo dito, or whatsoever. Lalo na pag sinabi mo nga na meron ka kamag-anak dito. So, make sure na okay din yung conversation nyo. So, ang akin, kung talagang feeling mo 50-50 ka, wag kang mag-direct sa United Arab Emirates as a tourist. Kasi ano yan pag nag-direct ka at 50-50, minsan nga 70-30 lang yung 70% lang yung gusto mong tumuloy. Kasi once na tumuloy ka at
na-offload ka, ang daming masasayang. Hindi, saka pag na-offload na sila, tapos yung iba kasi na-offload na gusto pa pumunta, doon pa lang nila gagawin yung cross-country, pupunta ng Hong Kong, pupunta ng Singapore, which is hindi na nila magagawa yun, especially kung after 2 weeks, after 3 weeks, ganyan, after a month, na sila lang ulit. So, syempre, parang napaka-smelly naman na bakit ka agad gustong-gusto mo lumabas na ibang bansa at may offload record ka na kailangan i-clear mo muna yun. So, mas okay na gawin talaga nila on a legal way. It's either tourist visa with affidavit of support or working visa with OWA and OEC. Pero, meron naman mga nakakalusot, syempre, from Philippines to United Arab Emirates. So, sabi nga natin kanina, sa immediate family, kung maganda din yung trabaho ng immediate family nila dito, like for example, yung nanay mo, ang trabaho dito, okay, accountant, pupunta ka dito, ikaw, kayang-kaya ka kasi may proof ka talaga nanay mo ito at ito yung sinusweldo na nanay mo. So, yun yung affidavit of support, diba? Kahit walang affidavit of support. Basta Kaya nga parang nila. ang weird na kukuha ka pa ng affidavit of support pero immediate family mo naman. Pero pwede naman din na immediate family mo kahit wala kang affidavit of support basta okay yung trabaho dito ng nanay mo. Kumbaga yung tinasabi nila na in-invite ka ng mami mo. Oo, yun. Ganun, mami or anak mo. Kasi ang talagang mga walang offload is mga minor, senior, saka senior. Kasi sila yung mga hindi naman din magtatrabaho dito or bibigyan ng work. So, okay lang yun. So, walang magiging problema yun dito sa immigration sa atin. Pero, di ba nga yung isa nating client na hinatid din dun sa Abu Dhabi, which is, si Rem pala yung kasama ko dun. PWD naman siya. PWD. So, which is totoo naman din. So, kaya nakapunta siya dito naman. Saka may travel history siya, saka okay din. So, legal way talaga yung the best. Tapos doon sa cross country, we don't suggest, pero sila na nga yun, bahala doon. Sa inyo na yun. Napag-usapan na natin yung mga tips para maiwasan ma-offload sa immigration papunta dito sa United Arab Emirates. Yeah, let's summarize lahat ng mga documents na kakailanganin nila. For example, syempre employed ka talaga sa Pilipinas, mas okay na lumapit muna sa atin sa mga travel agency or mga documents clearing services kung talagang malaki ba yung chance nila or hindi. Kasi may mga ibang agency na sasabihin, hindi ka ma-offload, i-process lang. Pag ni-process na, hindi na sila magre-reply. Kasi at the end of the day, ang talaga naman trabaho ng mga agency is just to process the visa. Yes. So, kaya huwag kayong huwag kayong mahihiyang magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. May okay, yun. So, ang mga documents na kakailanganin natin ay, for example, employed ka, so kailangan mo ng salary certificate from the company, kailangan mo ng ID, ng company ID, kailangan mo ng leave form na pinapayagan ka talaga ng company, kailangan mo ng yung bank statement at least 3 months na makita talaga na okay ka, na you're capable to travel to other countries. So yun, tapos mas okay syempre na may round trip ticket ka kasi minsan pag may dami ticket lang sila, nakikita ng immigration, dami ticket lang tong paano mo, bakit a day before lang to binook? So, nalalagot na naman doon. So, kailangan kung may kamag-anak ka dito, nandoon, kasama, hawak-hawak mo yung kanilang passport, Emirates ID, visa, at kailangan kung nanay, tatay, yun nga yung immediate family, may OWA at OEC yung nagtatrabaho dito. Kasi, if they don't have OWA or OEC, pas nagtatrabaho sila dito, pupunta ka dito, ibig sabihin, they're not yet registered as a legal OFW. They're not yet OFW. Pas pupunta ka dito, di for sure ikaw, alam na nila baka magtatrabaho ka lang din dito. So i-offload ka na nun. So better, yung ano nyo dito, pupuntahan nyo dito is may OWA and OEC para legal na legal. So yun yung mga tips pag risk taker ka. Pero pag mayroon ka na talaga madaming travel history, malaki din yung chance mo na makapunta dito. Kasi may mga ano naman din ako, kaibigan ako na pumunta dito na sila lang mag-isa, direct. Pero nanggaling na kasi sila sa Australia, umuwi naman sila, hindi naganap ng sa New Zealand. Kasi pag sinabi may travel history, syempre, may pera ka, nakapunta ka dito sa mga ganitong lugar, tsaka ilang beses na, ilang bansa na yung napuntahan mo. Yun. Oo, may mga ganun. Saka, hindi sila mag-isa. Kumbaga, mas okay syempre na may kasama ka. Kadalasan, pag whole family kayo, ibig sabihin, may pera tong family na to. Kung mag-isa ka, magta-travel kayo, yun yung problema.
So kahit naman pupunta ka sa ibang bansa, pa mag-isa ka, medyo suspicious talaga yun. Ayun. Tapos, isa pang tip is pa magta-travel ka, syempre, alam mo, tourist ka, tapos nasa Pilipinas ka, ang luggage mo, 45 kg. Ano nga, mas nakalagay dun sa ano mo, round trip ko, 5 days ka, 45 kg. Ano to? Di ba baka naman madaming damit. Baka magpo-photoshoot. Kahit na. So, alam mo yun, ganun yung mga ano, pati luggage is tinitingnan kung talaga bang pang ilan days ba to, ba't napakadami, ano ba to, winter ba dito sa ano, at sobrang daming damit na ano, syempre hindi ka na magsusuot na mga ganun, so pati luggage, mga documents na dala mo, check nila yan. Okay? Yun lang. And then, kung meron kayong mga katanungan about papunta dito sa United Arab Emirates, just let us know. At mag-comment kayo dito, sasagutan natin to every time na nakaupo kami ni Mark somewhere, we're going to talk about it. Yes. And also, hindi lahat is na-apply itong tips natin ito. Ito is pag nasa Pilipinas lang. Kasi pag yung mga tao magto-tourist visa na wala sa Pilipinas, napakadali lang. Kaya itong mga tips na to is para sa ating mga kababayan na para maiwasan nilang ma-offload at makarating kayo dito sa United Arab Emirates. Yes, kasi pag na-offload, yun yung pinaka nakaka-depress. Like, for example, nagpaalam ka na sa mga kamag-anak mo, nagpaalam ka na, nagpakain ka pa, nagpalitson ka pa, hinatid ka ng madaming tao dun sa airport. Pagkatapos, umalis na sila, nagbabay-babay ka pa, mamaya-maya, babalik ka rin pala mga ilang oras lang kasi na-offload ka. So yun yung mga ayaw natin. Ayaw natin mangyari. Iniiwasan natin mangyari. Kaya binibigay namin itong mga tips na to is para din po to sa inyo mga kababayan. Yes. So yung mga tip na yan, isa pang tip, huwag mo na pagsabi na pupunta na doon. Bawal sabihin. Para hindi mo na ma-stress. Kasi nakaka-stress talaga pag bumalik ka, di ba? Pagkatapos nakauwi na sila, ikaw na masahe. May tawag dyan Yung pag pupunta ka ng ibang bansa, may paano ka? Di ba nagpapahanda? Anong tawag sa ganun? Despedida. Despedida. Huwag na magpa-despedida, especially kung pa-Dubai naman at hindi ka sure. May visa ka nga, tuwan-tawa ka, may visa ka, pero hindi mo alam, di ka sa immigration, ang hirap-hirap pala. So, better to keep it a secret kung feeling mo 50-50 ka and if you think na magte-take ka lang ng risk. Ang pwede mo pa-despedida, yung 100% sure na talagang makakaalis na, ano nga ba 100% sure? Ulitin ko, tourist with affidavit of support ang sure lang, saka yung working visa na may OWA at and OEC. Yun lang yung sure na sure. Okay? So guys, thank you so much at see you guys here in UAE! So, nandito kasi kami sa Dubai, so lagi siyang Dubai. Yeah, and so don't forget to subscribe and i-contact kami sa mga numbers na meron kami dito. Yes. Dito sa Aba or Albaba Labiat. So, thank you! Thank you guys. Bye!